Hi guys, good evening. Mommy Park is here. So today guys, tulad ng pangako ko sa aking mga manonood tungkol sa tax, ang isa sa pinaka-importante na ating kino-comply yearly, bukod sa ating quarterly, ay ang inventory list and sworn declaration. So sino ba ang mga maaaring or dapat na mag-comply sa requirements ni BIR ng ganito? So, I don't have so much idea talaga kung anong klase ng negosyo ang dapat na mag-comply ng Annex A na tinatawag at Annex D. However, ako po ay retail ang aking business. So, meaning to say, meron din akong mga stocks. So, ito po ay applicable sa mga negosyong retail/manufacturing na merong on-hand na stocks or inventory. So, kasi po yung mga paninda na hindi natin naibenta, yung mga natira. So, ito po, kapag po ginagawa natin, ang due date po nito ng pagpapasa ay January 30 yearly. So, wag po kayong malilito na baka ang gawin nyo po ay yung mga balak nyong ibenta ng January hanggang December na, na paninda. Ito po yung natirang items nyo ng nagdaang taon. Okay, halimbawa, ngayon po, 2022, January. Ang gagawin po natin, yung natira po nung nakaraang taon, so December. Kaya po nilalagay natin as of December 31, 2021. Kasi yun yung nagdaang taon. No? Kung malilito, no? Yun po yung nagdaang taon. Ang due date lamang po ng pagko-comply at pagpapasa ay January 30, present year. Okay? So, ano po ba yung mga hakbang na ginawa ng Mommy Park para magawa ko ito ng mag-isa? Madali ba? Ano ang mga nahirapan akong sagutan? Paano ko nagawa ito sa computer? Paano ako nakahanap ng format na prescribe lamang ng BIR? At kung ano-ano pa. So, lahat ng mga magiging halos katanungan nyo na nasa isip nyo ay sasabihin ko. So, kaya naman, bago tayo pumunta sa tutorial part, i-explain ko po muna yung mga nangyari sa akin today, okay? At ang mga pinasa ko, okay? Okay, ayan guys. So, ang kailangan natin, actually guys kasi, last year, hindi naman ako ang gumawa ng aking sworn declaration at saka ng inventory list. Ang akin pong consultant na si Ma'am Irene Aguilar Aquino. Kung gusto niyo pong i-hire siya, i-hire ang kanyang service, pwede naman po. If gusto niyo po ng tutorial type, meron po siyang mga package fee para tuturuan kayo ng mga maraming sakop. Simula sa filing hanggang sa hanggang sa compliance, ganyan. I-guide niya po kayo. So, kapag po siya ay nag-inquire kayo na po yung mag-uusap. And take note guys, hindi po ako kumikita kay Ma'am Irene para po sa kaalaman. Baka po ang isip nyo, may commissions ako nakukuha sa kanya every time magre-refer ako or every time na may makikipag-deal sa kanya. Hindi po, wala po. Minsan nga po, nagugulat na lang ako. Nagte-text sa akin si Ma'am Irene, Mommy Park, meron po sa aking nagtanong na panood daw yung vlog nyo. Ngayon po, pinapaasikaso niya yung yung ganito niya, ganito. Sabi ko, ay talaga, hindi ko alam. Kasi meron pong mga manonood na dinidirekta na po siyang i-contact. And which is, nagpapasalamat naman ako kasi okay lang naman sa akin yun. Siyempre, mas magiging masaya naman din ako kung na-acknowledge kayo, naalalaman ko. Kasi siyempre, natutuwa ako. Kasi it's kumbaga ba, give and take relationship namin ni Ma'am Irene na ako kasi, kahit hindi ko na siya binabayaran pagdating sa mga simple questions ko kapag naguguluhan ako mula nung ako na ang tuluyang gumagawa ng aking mga filing, na pagbibigyan niya ako, na-entertain niya ako. Yun naman yung masarap sa aming relationship, di ba? So, si Ma'am Irene po, ever since hindi ko siya hinire to file my quarterly percentage tax, 2551Q, 1701Q, ganyan-ganyan. Hindi po. Ever since ang amin pong naging usapan, tuturuan niya ako na gawin ko yon. So, every quarter, tinuturuan niya ako. And then, yung mga additional tips na lang ay yung halimbawa sa resibo, paano ko gagamitin, paano ko magtatala. So, kung mapapansin nyo, yung knowledge po na akin pong sinasabi sa inyo dyan sa YouTube, yan po ay galing sa consultant ko. Nung siya ay hinire ko para turuan ako. Binibigay ko po iyan ng libreng tips sa inyo using the YouTube, using the social media platform para makatulong po sa inyo. Usually po, ang nagpapaturo or nag-hire kay Ma'am Irene na galing sa aking YouTube channel, sila po yung mga walang time, busy,
wala silang computer, medyo may edad na, hindi na kaya yung mga ganyan trabaho, mga compliance, at iaasa na lamang sa mga service ng mga bookkeeper o ng mga consultant. So, kaya ko po patuloy na pinopromote si Ma'am Irene kasi I know many people still ang kailangan ng mga katulad ni Ma'am Irene. Okay? So, kayo po, hindi nyo po ako maaasahang tuturuan ko kayo one by one. I-chat nyo po ako. Hahanapin nyo po ako sa Facebook. Hindi ko po yun magagawa, guys, kasi hindi ko po yun trabaho. Ang ako po, nag-aral mag-isa para po sa sarili ko. I am not selfish kasi binablog ko nga para nga magkaroon kayo ng tips, di ba? Kaya lang sometimes may mga katanungan kayo na beyond na doon sa aking experiences at mga natututunan. Kaya hindi ko kayo nasasagot or talagang diretsahan pag sinagot ko kayo, hindi ko po alam. Kasi doon lamang ako sa aking, kung ano lang, kung ika nga within my reach and within my knowledge. No, ganon, mga ganon. Okay, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Magpa-intro nga muna tayo, guys. Ko, diba? Huwag nyo nang skip, ha? Importante to. Okay, so kapag ka po tayo ay mag-comply ng ating inventory list and sworn declaration, this is how it looks. Actually, filled up na to no? So ako say maingat ako when it comes to my personal information as much as possible. So medyo blurred din naman yan. So ayan siya, ayan ang format niya, yan ay Excel format and also this one. So ito po ay prescribed format ni BIR. So saan mo to nakuha, Mami Park? Available po ito sa website ni BIR, no? However, hindi po ako kay BIR pa nakakuha kasi may mga vlogger sa Google na pre-download mo makukuha yung mga ganito. So nakuha ko pa to sa ibang website. If I could get the link ng kung saan ako nakapag-download, ilalagay ko po sa description below. Okay? So try ko po para hindi na kayo mahirapan. So ngayon, dalawa po ito, the Sworn Declaration Annex D and the Inventory List Annex A. So, dalawa po ito, pero pag po kayo ay nagpa-notarize, kailangan po kasi notarize po ito. Pagka po kayo nagpa-notarize, parehas nyo po siyang ipapa-notarize, hindi lamang po yung sworn declaration. At kailangan po ay tig-isang copy po kayo ni BIR, ni RDO, at saka ikaw, pagka i-receive niya. Another thing, kailangan nyo pong i-save ito sa CDR, no? Or CDR rewritable, something like that. Yung i-burn nyo yung disk. Kasi kapag once na nakapag-save na kayo ng file doon, hindi nyo na po pwedeng ma-edit pa yon. So, yun ang required. Yung iba po, pinapayagan na ang USB type ng file. Kasi ang ipapasa nyo po kay BIR ay sworn declaration, inventory list, hard copy, and soft copy. Now, so kaya nahihirapan ng marami, hindi magawa ito. Kasi nga, involved dito ang software, involved dito ang computer, ang technology. So kung may mga edad-edad nga naman na, ano pa ba ang alam nila pagdating sa ganyan? Yun nga, bibigyan mo ng soft copy and hard copy si BIR, sa RDO. Ngayon, tsaka bibigyan mo din ng soft copy na nakalagay sa disk, no? Sa CDR or sa USB type. Okay. Lalagay mo yan sa envelope, lalagyan mo ng pangalan, ng iyong pangalan, business name, ang iyong pangalan as ikaw ang sole proprietor, your TIN, and also kung ano ang nilalaman nito. Hindi mahigpit ang aking RDO, that is the truth. Hindi sila ganun kahigpit. Napakabait nila, napaka-considerate nila. Hindi na nila to kinuha sa akin. At ito pa ang isa, guys. Nagpa-notary ako nito, gumawa ako nito, nag-print ako. Nagpa-notary ako nito, 3 copy. 3 nitong inventory list, 3 nitong sworn, para just in case prepared ako. Ang binayaran ko ay 400 pesos sa mga law firm. So, ang nangyari, ang nadala ko lang kay BIR ay iisang copy. Ilang araw kong pinagpuyatan at pinaghirapan at pinagkaigi-igi. Isang copy lang pala ang dala-dala ko. Nagulat pa ako kanina, nawala sa loob ko, na 2 nga pala. Kasi pag ni-receive niya, tatatakan niya yung binigay ko sa kanyang hard copy, tatatakan din niya yung akin na lahat ay original at may dry seal, no? Merong may notarized, kumbaga.
nawala, nagulat ako, sabi ko, kinabahan ako kasi guys, ang layo ng dinride ko, at saka hindi naman ako basta nakakaalis, alam niyo naman yung situation ng Mommy Park, di ba? So nagmakaawa ako, nagsabi ko, pwede po bang i-ano na lang to, ipaano ko na lang po, ipa-photocopy ko na lang sa labas, kasi po parang napakahirap po ganyan. As in, parang kumbaga nagmakaawa na ako, inunahan ko na ng paawa. Pero siya, relax lang, sabi niya, okay lang naman, pwede ko naman din itong i-receive. Kaya lang, syempre, iba pa rin talaga yung yung talagang notarized at talagang katulad na sa akin na ipapasa mo. Ay ko, meron po talaga ako sa bahay. Dalawa pa nga pa po yung natitira dun eh. Hindi ko po alam na kung bakit po nagkaganitong iisa lang ang dala ko. Sabi niya, okay, naintindihan ko po. Sige po, i-receive po natin. Sige po, magpa-photocopy po kayo. So, yun nga. Ayan, na-receive niya at nilagyan na niya ng tatak. Okay? So, eto. Ayan yon. O, ayan. So, ayan. Diba? Nakakatuwa. Nilagyan na niya na, ni-receive na niya. So, complied na ako. So, ngayon ay January 11, 2022. So, maraming salamat sa RDO, sa RDO 25A, window 8. Thank you po sa inyong consideration. Si Mommy Park po kasi ay single mother. Wow, solo parent ako ngayon as of now. At wala akong kasama yung mga anak ko, naiwan ko lang. Okay, so, after that, wala na. Yun lang ang gagawin nyo talaga. Yan lang yung i-comply nyo. So, ngayon, paano naman tayo when it comes sa, paano to gagawin sa computer? No? Paano siya gagawin? Okay? So, makinig pong mabuti. Learnings po ito. Importante po ito. Hindi ko po maipapangako kung gaano ka-quality at gaano kalinaw ang aking maibibigay na instruction sa inyo, guys, because I am not a techie person. Lahat po, nangangapa talaga ako. Kinakapa ko lahat. Pero, as much as possible, i-explain ko po sa inyo ng malinaw. Okay? Ayan guys, hindi po ako nakakuha ng format sa mismong BIR, pero available po yun doon. Kung kaya nyo pong mahanap, hanapin nyo po. This time po, sa website po ng Tax Guru ako nakakuha ng downloadable Annex A Inventory List format. Okay, so hanapin lang po, i-down lang po para makita nyo po. Ayun, download na. Yung declaration ko naman po, yung sworn declaration, sa iba ko po yun nakuha din na website. Lagay ko po yung mga link ng mga yan. Check po natin kung pumasok sa ating computer sa PDF format. Okay, yan po naman yung format ng sworn declaration. Punta po tayo sa iba pong website. Okay. Tingnan, check, ayan po. Check po natin kung pumasok sa PDF file natin. O yung Annex A, dumating po, nakita po natin. Nandito na po ako sa PDF ko. Ayan, pumasok na, nakasave na. Okay, explain ko po mamaya kung paano po sasagutan yan isa-isa, magpiprint out po ako guys, okay? So again, ilalagay ko po yung link, try ko po ha. Yung sworn declaration, ayan naman din po, sa ibang website ko po yan nakuha, nakasave din po automatic sa aking PDF file. Okay, print tayo. Ayan po guys, tapos na po tayo. So kung mapapansin nyo po, ang binigay ko po sa inyong sample ay walang filled up, no? Hindi pa filled up, plain na plain siya. Ganito po talaga siya, ganyan na ganyan. No? So, ipipicturean ko po para mas malinaw po sa inyo. Kasi baka pag i-edit ko po nito, hindi po, ang gara nga po ng computer ko kapag po natatapatan ng camera, nagbi-blink. Okay, fill upan lamang po ng tamang information itong ating sworn declaration at ang ating inventory list for retail and manufacturing industry, Annex A. So, ganyan po ang kanyang prescribed format na ipapasa natin. At ito po ay notary natin with dried sealed at saka po natin to i-scan sa ating scanner syempre at saka po natin ililipat sa CDR or sa flash drive or USB. So yun po ang kanyang proseso. So kailangan bago nyo po i-scan, napa-notarize nyo na po, naka-notary nyo na. Okay? So lagi pong tatandaan, huwag nyo pong kalilimutan. Ngayon, ayan guys, paano naman po siya filled upan? So marami po tiyak na magtatanong. Pasensya na po kung maingay guys sa tabing kalsada. So kaya ko po siya pinrint para po ma-explain po sa inyo. So ito pong Annex A po na format na ito, na prescribed ni BIR, ito po ay for retail/manufacturing industry, which is yung in-explain ko kanina. Kung kayo ay may stock on hand, mga natirang inventory or stocks last year, yan po ang inyo pong i-inventory or ilalagay dyan. Okay, so usually katulad kung sari-sari store, kasama kayo, syempre, kasi sari-sari store ang Mommy Park, no? Retail tayo. Okay, pasensya na po kung medyo po magalaw ha, guys. Okay. Okay, guys, steady na lang natin, ano? Usod natin konti. Okay, so nakikita ba, guys?
Pasensya na guys ha, wala dito yung aking tripod. Okay, so punta po tayo sa name of company. Nakikita po ba? Name of company. So syempre, ang pangalan ng iyong tindahan or negosyo. That is the business name. Okay, huwag nyo na pong galawin yung merchandise, raw materials, good process, finish, goods inventory. At ngayon po, ilalagay po natin, nakita nyo po, as of December 31, 20 blank. So dahil po, last year ang ilalagay natin, which is the 2021. Okay? So, kailangan po yung previous year. Now, punta po tayo sa first column. Ang nakalagay po ay product inventory or code. So, usually hindi nasasagutan yan doon sa mga wala namang mga ganun-ganun pa sa kanilang tindahan. Yung susunod po, ito ang importante, item description. So, ano po ba yan? Halimbawa po, mixed canned goods, or kaya mismo po talagang yung items. Now, ito po ang tanong, napakaraming items, halimbawa, small time wholesaler, 'di ba? So, advice ko siguro, pero hindi po ito legit ha, kasi para sa akin, ang ginawa ko, halimbawa, canned goods, minix ko na lang po yung canned goods ko since pare-parehas naman po siya ng presyo. Halimbawa, kung may pare-parehas ng presyo, de mix canned goods, sardines, ganon. Ilagay nyo. Meron naman halimbawa noodles, no? 'Di ba? May Lucky Me beef, may Lucky Me chicken. Kung same lang din naman ng puhunan ng price, edi ilagay nyo po. So, yan po ay sa Excel na a-adjust po natin yan. So, kung makakailang page kayo, it's up to you. Mas marami kayong ipapanotarize kasi dapat bawat page notarize. Okay? So, item description and then address. Usually po kasi yan kung nasaan po yung goods. Kung nahandun po sa, halimbawa, may stock room po kayo, meron po kayong, ano po kayong warehouse, nandun po yung iba yung mga, yung iba yung mga items, ganyan. So, location. Okay? O yung code niya, yung remarks niya, kung may special pa po kayong gustong i-specify. So, inventory evaluation method, parang, kumbaga ba, parang, ano po ito yung parang first in, first out. Kung ano po siyang klase, ganon. Usually, ganon po ang sagot niyan Unit price. So, ito marami nagtatanong, ano po ba, Mami Park, ang ilalagay po sa unit price? Ito po ba ay yung selling price na or yung cost ng pagkakabili or puhunan. So yung pagkakabili po ng ng items. Halimbawa po yung sardinas, binebenta nyo po siya ng 22 pesos pero ang pagkakabili nyo po sa kanya ay 19 pesos. So put 19 pesos, okay? Hindi po yung selling price. Okay, quantity in stocks. O ilan ang stocks mo, gaano karami? Ngayon naman po sa unit of measurement o halimbawa kung ano yung klase nga ng item, 'di ba? Kung ginagamitan ba to ng kilogram, grams, liters, or dozen, di ba? Or packs per tie, ganon. So, yan po ang unit of measurement. Sa total weight volume naman, o kung halimbawa po ay marami, no? Kung baga ba, parang halimbawa tons, ganyan. So, yung total niya, no? Or kaya yung ilang kilogram ang meron ka, ganito, di ba? Ilang liters, ilang grams, ganon. Ilang dozen, ganon. Okay? So, i-specify nyo po. Ang next naman po ay total cost. So, magkano po lahat? Magkano po halimbawa yung cost ng lahat ng natitira nyo na yon. So, sa next naman pong line, ganun din po. Kung anong klase kung ano po yung item description niya, ganun. So, sasagutan nyo lang po yan. And then, wag nyo pong kakalimutan guys na sa bandang dulo, magtitira kayo ng space dito, yung total niya, lahat. Yung total. And then, meron po dyan sa baba, usually ito hindi na masyadong iniintindi, pero magandang basahin nyo po kasi depende din po yan sa klase ng negosyo nyo, no? Then, sa baba po, yung inyo pong name, yung authorized or representative, and then, yung TIN number. TIN number, yung TIN po, no? Yung tax identification number. So, yun po. And then, saka nyo po yan dadalhin kay, pagka sure na po kayo sa inyong in-encode, saka nyo po yan dadalhin sa inyong, sa mga notary para mapanotaryo. So together with the declaration, sworn declaration. So explain po natin yung sworn declaration. Okay, paalala po guys, kaya ko po yan pinrint para po ma-explain ko po sa inyo. Pero yan po, usually, kung nasa computer kayo, sa computer nyo po kayo mag-e-encode. Okay? Correct. Ano lang po, disclaimer at correction ha, for clarification. Kaya ko po yan pinrint para lang ma-explain paano po nyo siya sasagutan. Pero, kung nasa computer kayo, doon nyo na po siya sasagutan. Doon na po kayo mag-encode. Okay, number 1, that is Sworn Declaration Annex D. Yan po ang prescribed format. Republic of the Philippines, Province of, saan ba kayong probinsya? Ano po ang inyong municipality? So, name of authorized representative. So, yan po, kung kayo po ang gumawa, kayo po ang nag-prepare niyan, so, kayo po ang maglagay. Usually po kasi, kapag po ang gumagawa po niyan ay yung
mga ano nyo, bookkeeper o yung mga hinire nyo, sila na po yung nag-aano, sila, yung kanila pong pangalan ang nilalagay kasi sila po yung authorized, di ba? Kung halimbawa pinagawa nyo po. So, nationality, syempre, Pilipino, kung Pilipino ka, ganyan. And then, may nakalagay po dito, position, no? Ano ka ba? No? Kung ikaw ay assistant niya or ganun. Ako kasi nilagay ko dyan, owner, kasi ako yung nag-prepare nung akin. And then, of registered name of company. So, ilalagay po ang inyong pangalan ng negosyo. Okay? At kung saan po naka-address ang negosyo. Okay? Next naman po, eto usually hindi na po ito binubura or ine-edit. No? Dito lamang po, fill the pan nyo, ending previous year, syempre. Halimbawa, ngayon, yung magpapasa tayo ngayon. So, yung as of December 31, 2021, yung last year ang dapat nakalagay yan, yung year end last year. Okay. Circular number, ang nilalagay po dito, guys, ay, kung kayo po ay sakop nung what you call that? Circular number RMC is 57/2015. Yun po yung sinasabing Revenue Memorandum Circular 57/2015. Okay? Then, wala nang sasagutan dyan. Baba naman tayo. So, sa baba po guys, ano po nakalagay sa baba? Name of signature of authorized. So, kung sino nga po yung nag-prepare niyan. And then yung TIN. Hindi po TIN ng ng authorized nyo. TIN po nyo. TIN ng business. Or yung TIN mo na ikaw ang may-ari. No? Okay. So, yung sa baba po, usually ang nagsasagot na niyan ay yung kung saan po kayo magpapanotary. Okay? Hindi nyo na po yan sakop. Doon po yan sa panonotaryuhan nyo. At ito din po ay, obviously, panonotaryo nyo ito. Kasama yung Annex A na inventory list. Okay? Napakadali lang, di ba? Wala na kayong ibang fees na babayaran. So, siguro ang gastos nyo lang dito, yung gagamitin yung flash drive or kung CDR naman ang gagamitin nyo for the soft copy and yung pagpapa-notarize po. So, marami namang mga law office firm, no, or notary office, no, na pwede nyong maanuhan, pwede nyong mapuntahan para magpa-notarize po kayo. So, lagi lang mong tatandaan yung step by step. Okay? So, hindi ko po naipakita na yung mismong galing po sa website ng BIR dahil po hirap din po akong hanapin doon. So, nagulat na lang din po ako na na-discover ko bigla na meron po akong makukuha na copy ng prescribed format nito sa iba pang website. Na wala naman siyang what you call that, virus, no? So, yon. So, I'll try po na i-input po dyan yung link niya para direkta na kayong pag-download. Okay? So, ito po ang struggles kung may edad na at hindi po maalam sa mga technology, paano gamitin ang ating mga printers, ang ating mga computers, or walang available na ganitong mga gadgets or ganitong mga items sa kanilang bahay, yung computer at saka printer. So, ang advantages po sa akin, kaya din po mas gusto kong matuto kasi available naman sa akin yung mga ganito. Bakit kailangan ko pang iasa always, every quarterly, every year sa isang bookkeeper or tax assistant, no? So, kaya mas binabuti ko na magbayad na lang ng tutorial fee para matuto ako. So, tingnan nyo, 2021, ako na yung gumawa. And this is my first time na nakagawa ako. Ako ang naggawa ng sarili kong inventory list. Last year po kasi ang gumawa nito ay si Ma'am Irene. No? Sinabi niya sa akin na kailangan kong mag-comply sa ganito. So, uulitin ko, sino ba ang kailangang magganito na mga negosyo? So, yun po yung may mga on-hand na stocks or inventory. No, kasi pasok diyan ng sari-sari store, hardware, basta may negosyo ka na meron kang stocks, ikaw ay matik, kailangan mag-comply. Okay? Kapag naman po, yung mga halimbawa, mga online seller nga, wala namang stock, pre-selling sila, pwede naman po yon, depende po sa RDO. Meron pong pinagko-comply pa rin, pero ang ilalagay lang ay non-stock. No? Meron naman na hindi na pinagko-comply, okay lang, no? So, yun, para lang po malinaw, no? Okay, yan. So, para po dun sa kay Ma'am Che Monsalud na aking new subscriber and followers, kayo po ay dapat mag-comply, no? So, madali lang po, okay? Since kayo naman na po din ang gumagawa ng inyong mga filings, magagawa nyo rin to, kaya nyo din to. Okay? So, again and again guys, papaalala ko, not all the time na kapag nahagilap nyo ko sa Facebook, sa Messenger, sa ibang social media, ay ma-entertain ko po kayo. Hindi po naman dahil sa iniiwasan ko kayong i-entertain at gusto ko kayong ibato kay Ma'am Irene. It's just that, mas gusto ko po na may yung mag-guide sa inyo ay mas forte ang ginagawa na to. Kasi ako po, kung magkamali po ako dito, liable po ako sa sarili kong ginawa. Ayoko pong, natatakot po ako na maging liable ako
doon sa mga tuturuan ko tapos mali pala ang maituturo ko. At least dito magkamali man ako lang, no? Pero ito po ay tinanggap naman ng BIR at bago ko po ito binigay sa BIR, pinacheck ko din sa consultant ko kung tama ang ginawa ko. Eh okay naman. So pumasa din naman kay BIR, kay RDO. So wala pong problema. Okay? So sana po natuto po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ngayon po, ano po ba ang susunod natin, no? Being a percentage tax due, ano po susunod nating i-file? 1701, no? Para sa ating ITR. Ayan. So, ano pa nga kami dyan ni Ma'am Che, kasi kala ko wala akong ganyan, maalala ko. Kasi nga, last year lang ako humawak ng sarili kong filing. I mean, sarili kong, mag-isa na lang akong nagpa-file. Dati po kasi, nung 2020, kasi 2020 po ako na-registered, every quarter po, talagang nakatutok sa akin si Ma'am Irene, yung aking consultant. No, one by one talaga tinuturo niya. Ngayon, every quarter, di na ako nangungulit sa kanya. Ako na lang. Okay? So, tandaan, lamang ang may alam. At lagi pong tatandaan, matuto po tayong maging independent minsan, no? Kung hindi naman din po talaga tayo sobrang kabisihan, lalo po ngayon, pandemic, eh, kaya-kaya natin gawin ito mag-isa. Sa mga busy at talagang sa mga hindi maaabot ng kanilang pag-iisip kung paano sila makikipagbuno sa computer, sa technology, sa scanner at saka sa printer, ay hayaan nyo pong ipagawa. Kung may mga available po kayong anak, pamangkin, kamag-anak na marunong sa computer, edi ipagawa nyo po basta matuto lamang sila kung ano ang tamang filing. Kung hindi pa po talaga kayo makaka-access, that's when the time you need an assistant. And don't hesitate to call Ma'am Irene and don't hesitate to call a bookkeeper or assistant near you para mas at least may nagkakaroon kayo ng malinaw na usapan kung ano ang mga dapat ninyong pag-usapan sa mga tungkol sa mga information tungkol po sa inyong tax type. Okay? So this is Mommy Part and this is Team Part Fighting! Thank you po sa inyong lahat. So far po ang aking video na, ano ba tawag doon? Yung paano magtala ng resibo sa books of accounts ng BCR BCD, which is nung isang araw po, no, 3 days na yun, nung isang araw ay 1.2 lamang po siya, hanggang sa naging 1.8 kahapon, hanggang sa ngayon ay 2.1, palakad na po sa 2.2. Thank you. Views, 2.2k views. Maraming salamat po sa inyong lahat at napapansin ko talaga mga ganitong panahon, ang ating mga vlogs na tungkol sa mga aralin ng taxes, ng filing ay mabentang mapanood. Gawa po kasi ng katulad nyo lang din ako noon na kinakabahan, nahihirapan, paano, na tila ba kakainin ako ng mga technologies na to, ng computers, ng website, ng Google. Pero kapag ka po tayo ay matyaga at determinadong matuto po tayo. Okay? Bye! Mwah!